Isa pong mainit na pahayag ang ibinato ni US President Donald Trump tungkol sa posibleng pagpapalit sa kasalukuyang Federal Reserve Chairman na si Ginoong Jerome Powell. Kahit hindi pa tapos ang termino ni Ginoong Powell hanggang 2026 ay tila desidido na si Pangulong Trump na maglatag ng bagong leader para sa Federal Reserve. Kasabay nito ay may mga pangalan na pong lumulutang bilang posibleng kapalit niya. At hindi lamang po ito basta political move. May malalim po itong epekto sa global economy at syempre sa mundo ng cryptocurrency. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga plano ni Pangulong Trump, ang mga kandidato sa Fed chair position at ang koneksyon nito sa galaw ng crypto market. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, bakit nga ba gusto ni Pangulong Trump na palitan itong si Ginoong Jerome Powell? Ayon po sa panayam kay Pangulong Donald Trump sa CNBC, ay malinaw ang kanyang pananaw na si Ginoong Jerome Powell ay masyado raw pong political pagdating sa mga desisyon, lalo na po sa interest rates. Sa madaling salita, para kay Pangulong Trump ay hindi po nagiging patas at objective itong si Ginoong Powell sa kanyang pamumuno sa Federal Reserve. Ang isa po sa pinaka-critical na issue ay ang patuloy na pagpigil ni Ginoong Powell na magbaba ng interest rates na ayon kay Pangulong Trump ay kinakailangan sa kasalukuyang ekonomiya ng Amerika. Ngayon ay sino-sino po ang posibleng kapalit ni Ginoong Powell? Sa kasalukuyan ay may 4 po na pangalan na pinagpipilian umano si Pangulong Trump para maging susunod na Fed chairman. Ilan po sa mga malalakas ang laban ay sina Chris Waller, Kevin Hassett at saka Kevin Warsh. Ayon po sa datos mula sa Pulley Market ay may 33% chance itong si Warsh, 17% kay Hassett at saka 15% naman kay Waller. Yan, samantala kahit isinasama sa usapan itong si Scott Bessent ay nilinaw ni Pangulong Trump na hindi po interesado si Ginoong Bessent sa position at nais niyang manatili bilang Treasury Secretary. Ngayon ay ano naman ang koneksyon nito sa crypto market? Malaga nating maintindihan na bawat galaw po ng Federal Reserve ay may direktang epekto sa galaw ng crypto market. Kung magbaba ng interest rates, mas maraming liquidity ang papasok sa ekonomiya. At isa po sa mga unang nakikinabang dito ay ang mga high-risk assets gaya po ng cryptocurrency. Kaya kung ang papalit po kay Ginoong Powell ay mas open sa mas maluwag na monetary policy, posible itong magdulot ng bullish sentiment sa crypto market. Ngayon ay dito naman po tayo sa taripa at saka trade war. Ayan, ano kaya ang epekto nito sa crypto? Habang hindi lamang po ang Federal Reserve ang pinuna ni Pangulong Trump, pinag-usapan din niya ang pagtaas ng taripa laban sa European Union, India at posibleng pakikipag-ayos sa China. Ayon po kay Pangulong Trump ay plano niyang magpataw ng 35% tariff sa EU kung hindi ito tutugon sa mga obligasyon nito. Sa India naman ay plano po niyang itaas ang taripa dahil sa umano'y indirect support nito sa Russia sa gitna ng Russia-Ukraine war. Ang mga ganitong galaw ay may epekto sa traditional markets at sa tuwing nagkakaroon po ng instability sa global trade ay mas nagiging attractive ang mga alternative assets tulad ng crypto. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng Operation Choke Point 3.0? Isa pang kontrobersyal na issue rin ang binuksan ni Pangulong Trump
Ayon sa kanya ay may mga bangko tulad po ng JP Morgan at Bank of America na hindi patas ang pagtrato sa mga individual o kumpanyang may specific political affiliation. Kaugnay nito ay ang Operation Choke Point 3.0 na pinaniniwalaang paraan para pigilan ang mga negosyo kabilang na ang crypto companies base sa kanilang pananaw o politika. Halimbawa, ang crypto exchange na Gemini ay nagreklamo na hindi sila pinayagang makabalik bilang kliyente ng JP Morgan. Kung mapapatunayan ito ay malaking banta po ito sa crypto ecosystem. Yan, bilang panghuling katanungan ay ano po ang posibleng senaryo kapag may bagong Fed chairman na mas pro-crypto? Kung sakaling ang papalit kay Ginong Powell ay may mas bukas na pananaw sa digital assets, maaaring magbukas ito ng panibagong chapter para sa crypto adoption sa US. Halimbawa, si Kevin Warsh ay kilala bilang mas flexible at pragmatic sa kanyang monetary policy decisions. Kapag siya ang naupo, posibleng mas madali ang regulasyon at mas bukas ang gobyerno sa crypto innovation. At yan, bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay hindi man tayo direktang nasa ilalim ng Federal Reserve, pero malaki po ang epekto ng kanilang monetary policy sa global market. Kapag tumaas po ang confidence ng mga US investors sa crypto dahil po sa bagong Fed chairman, ay posibleng tumaas din ang demand at presyo ng mga pangunahing crypto tulad po ni Bitcoin, Ethereum at saka iba pa. Ang ganitong galaw ay nararamdaman din natin sa mga local exchanges natin. Kapag nagkaroon po ng bullish sentiment sa Amerika, sumasabay rin ang Pilipinas. At bilang panghuli, para po sa akin ay malinaw ang intensyon ni Pangulong Trump na baguhin ang direksyon ng Federal Reserve kung sakaling siya. Ayan po. Isa po itong maagang mensahe sa mga investors na handa po siyang pumasok na may bagong pananaw, mas agresibo na ekonomiya at posibleng mas bukas po siya sa pulisiya pagdating sa crypto. Ngunit dapat din po tayo mag-ingat dahil ang ganitong political maneuvering ay maaari pong magdulot ng volatility o biglaang paggalaw sa market. Kaya bilang isang Pinoy crypto enthusiast ay mainam po na bantayan natin ang developments na ito, lalo na kung paano pipiliin at i-announce ang bagong Fed chairman. Tandaan natin na ang mga ganitong posisyon ay hindi lang tungkol sa politika, kundi may matinding epekto po ito sa ating mga investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.